Pagkatapos, tumipat ang tingin ni Jiang Li kay Chanlei. Mag-aalangan at nauutal na nagsalita si Chanlei. Sigurado ka bang meron silang mga armas na pansundalo at mga mutant? Hindi ba parang ipinadala mo kami sa kamatayan? Sumagot ng kalmado si Jiang Li. Huwag kang mag-alala. Pinag-aralan ko na ang kanilang mga mutant. Meron lang silang 6. At para sa mga regular na sundalo, ako nang bahala sa kanilang lahat. Ang pakikipaglaban sa kanila ay parang pakikipaglaban lang sa mga langgam para sa akin. At nakalimutan mo na ba ang dami ng mga kanaib mo na namatay sa kanilang mga kamay? Kabilang dito ang una mong pag-ibig na si Su Lili at ang kanyang pamilya. Magkunwaring ignorante si Chanlei at nagkamot ito ng ulo at sinabing, okay lang yun. Hindi naman ako malapit sa mga tao sa nayon. At sino ba si Su Lili? Parang hindi ko maalala ang pangalan na yun. Nang marinig ni Jiang Li ang sagot ni Chanlei, napaewan na lang ito. Sa isip ni Jiang Li, akala ko pa naman ay mapapapayag ko na siya. Pero mukhang duwag talaga ang tabatsoy na ito. Kaya lang, bago pa makapagsalita si Jiang Li, magsalita ulit si Chanlei. Pero boss, dahil nakapagpasya ka na lumaban, susuportahan kita hanggang sa dulo. Nang sumunod ako sa iyo, may pagkain ako at inumin. Kung mabibigo ang iyong plano at mamamatay ka sa West Mountain Base, wala na ring saysay na mabuhay ako dito sa Apocalypse. Magulat si Jiang Li. Sa isip nito, ang matabang lalaking ito ay may malinaw na pananaw sa sitwasyon. Magpayag din ng katapatan si Chanlei. Sa buhay, ang pinakaimportante ay pumili ng tamang daan. Para ma-enjoy ang masarap na pagkain at inumin kasama si kapatid na Jiang Li, nakapagdesisyon ako na lumaban at ibigay ang lahat. Napanatag ang loob ni Jiang Li. Sa isip nito, ang taong ito ay maaaring masyadong maingat, pero at least hindi siya tanga. Alam niya na kailangan niyang magbigay ng halaga para manatili sa akin. Kung hindi, bakit ko pa siya isasama? Silang tatlo ay bumuo ng pagkakaisa at handa na silang gumawa ng aksyon. Kaya lang, kinakabahan pa rin si Chanlei at sinabing, Boss, kailangan nating planuin ng maingat ang operasyong ito. Tumawa lang si Jiang Li. Wala akong planong mamatay ng maaga. Kaya umpisahan na nating pag-usapan ngayon ang estratehiya. Magsalita si Uncle Liu. Nakatanggap ako ng professional na pagsasanay sa militar noong nasa militar ako. Maaari akong magbigay ng ilang partikular na mungkahi. Tumingin si Jiang Li kay Yang Xinxin at sinabing, bigyan mo muna sila ng maikling paliwalag sa sitwasyon ng West Mountain Base. Ibahagi mo sa kanila ang lahat ng impormasyon na nalaman ko. Isinama ni Yang Xinxin ang dalawa sa computer, habang si Jiang Li ay naglabas ng cellphone para kontakin si Liang Yu. Para maging matagumpay ang plano, napakalaga ng magiging papel ni Liang Yu. Nagpadala ng mensahe si Jiang Li, salamat sa pagtulong sa akin sa isang malaking problema. Bago magating gabi bukas, dalhin mo ang iyong mga estudyante at magtago kayo sa isang ligtas na lugar. Aayusin namin ang inyong pagtakas at nasa labas lang kami para maghintay. Kaagad na sumagot si Liang Yu, gagawin ko ang lahat para magtago. Pero dapat mo ding sabihin sa akin kung ano ang plano para magtulungan tayo sa loob at sa labas. Naramdaman ni Jiang Li ang kasabikan ni Liang Yu at ipinaalam nito sa kanya na matagumpay na nilang nakontrol ang West Mountain Base Network kaya wala na siyang dapat ipagdalala tungkol sa seguridad ng komunikasyon. Maiintindihan mo ang eksaktong plano sa tamang oras, sabi ni Jiang Li. Sa ngayon, ingatan mo lang ang iyong sarili at ang iyong mga estudyante. Ayaw ipaalam ni Jiang Li kay Liang Yu ang detalyadong plano. Dahil ang kanyang mga estudyante ay nasa loob pa ng West Mountain Base. Maaaring hindi siya sumang-ayon sa planong pasabugin ng West Mountain Base gamit ang missile. Para maiwasan ang mga hindi kailangan na pagtatalo, kaya hindi na ibinahagi ni Jiang Li ang buong plano. Dahil sa nalalapit na matinding laban sa West Mountain Base, gustong matiyak ni Jiang Li na walang magiging problema. Kaya inutusan niya si Lu Karen para magsagawa ng isang detalyadong pagsusuri ng istruktura ng West Mountain Base. Sinabi ni Lu Karen kay Jiang Li, base sa aking mga kalkulasyon, hindi kayang wasakin ng 500 na kilogramo ng mga TNT na pampasabog ang base. Kailangan mong gumamit ng bunker buster missile. Pero kahit na ang missile na ito ay hindi kayang wasakin ng West Mountain Base sa isang tira lang, pero magdudulot naman ito ng matinding pagyanig. Mag-isip saglit si Jiang Li, kung puputulin natin ang kanilang kuryente sa oras ng pagsabog, ano ang mangyayari? Kung tutusin, nasa ilalim sila ng lupa. Kapag nawala ang ilaw, kaagad mawawalan sila ng kakayahan na gumalaw at ang buong base ay magiging paralisado. Tiyak na magdudulot ito ng mas matinding takot. Sa puntong ito, gusto itong subukan ni Jiang Li. Kaya lang, nag-aalala si Yang Xinxin at sinabing, maaari ko ang putulin ng kuryente sa pamamagitan ng network. Pero panigurado, meron silang manual na plano para mapanumbalik ang kuryente. At ang ganitong klase ng mga base ay tiyak na may emergency light. Hindi sapat ang oras na iyon para mapasok mo sila. Umiti ng bagya si Jiang Li at sinabing, may sarili akong plano para dyan. Ang pangunahing layunin ko ay magdulot ng kaguluhan sa loob.
Si Liang Yu ay tiyak na sasamantalain ang pagkakataong ito para makatakas sa ika-4 na level kasama ang kanyang mga estudyante. Sa pangunguna ni Liang Yu, ang mga matagandang inaaping residente sa ika-4 na level ay tiyak na susubukan na sakupin ang kontrol ng Wismounting Base. Sa oras na iyon ay magkakaroon ng napakalaking kaguluhan sa ika-4 na level at ang lahat ng kanilang pwersa ay panigurado na ipapadala para sugpuin ito at iyon ang ating pagkakataon. Mag-aalalang nagtanong si Chanley, kung magtagumpay tayong makapasok sa Wismounting Base, ano ang susunod? Bakit hindi na lang natin patayin ang kanilang pinuno na si Mr. Chen? Kaya lang sa palagay ito, hindi ito sapat dahil madali lang nilang papalitan si Mr. Chen. May libu-libong tao ang nasa loob ng base. Hindi naman natin sila pwedeng patayin lahat, di ba? Habang sinasabi ito ni Chanley, tuwang-tuwa ito. Akala niya nakadawa ito ng katatawanan. Kaya lang, nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Jiang Li, bigla itong tumigil sa pagtawa at sinabing, "Boss, hindi ka naman salayon sa sinabi ko, di ba? Hindi mo naman planong patayin silang lahat, tama?" Hindi lang si Chanley, ang lahat ng nandoon ay nagulat. Kalokohan ang planong ito. Konti lang tayo, boss. Hindi ba parang pumunta tayo sa isang suicide mission? Sumagot si Jiang Li, ang layunin ko ay tapusin silang lahat sa isang mabilisang pagkatake. Aalisin natin ang mahigit 80% ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kung posible, syempre, mas mainam kung mapapatay silang lahat. Iniyayag ni Jiang Li ang kanyang detalyadong plano. Meron akong naipon na libu-libong kilogramo ng TNT na pampasabog. Ang kailangan ko lang gawin ay makapasok sa Wismounting Base at ilagay ang mga pampasabog sa loob at isip ng maaga ang pagsabog ng mga ito. Ang pagpapasabog ng ganoong karaming pampasabog sa ilalim ng lupa ay talagang magiging interesante. Nag-isip ng malalim si Lucarin at nagsalita. Ang epekto ng panlabas na pambobomba at panloob na pagsabog ay magkaiba. Kahit na makayanan ng ekstruktura ng base ang lakas ng pagsabog, siguradong hindi kakayanin ng mga tao sa loob ang ganong epekto. At saka, ang pagsabog ay tiyak na sisirain ng mga life support system ng base tulad ng power supply system, air ventilation system, at maaaring pagkawasak ng mga ruta sa pagtakas na napakaalaga. Bukod doon, ang pagsabog ay gagamit ng maraming oksigen at kaagad nalilika ito ng matinding init. Lahat ng mga bagay na ito kapag pinagsama-sama at kung talagang kayang mapasabog ito sa loob, ang tagumpay ay walang kaduda-dudang napakataas. Nang marinig ito ni Chanley, nasabik ito. Pinapakita nito ang kabaliktaran sa kaduwagan na ikinikiros niya kanina. Boss, isa ka talagang genyo. Napakagaling ng plano mo. Pero paano tayo makakapasok sa base? Hindi naman tayo pwedeng basta pumasok sa harap, di ba? Paano kung maligaw tayo sa loob at hindi natin matukoy kung saan tayo lalabas? Itinuro ni Jiang Li ang monitor ng computer at sinabing, kaya kailangan nating kabisaduhin ang panloob na istruktura ng base. Buhay at kamatayan ang nakasalalay dito, kaya hindi dapat tayo magpabaya. Pagkasabi niya nito, inilabas ni Jiang Li ang 2 terno ng puting panlaban na kasuotan mula sa kanyang kabilang space dimension. Ang mga ito ay kinuha niya mula sa mga bangkay ng Special Forces. Isuot niyo lang ito at magsuot ng helmet. Hindi magiging mahirap ang makisalamuha sa kanila sa gitna ng kaguluhan. Tungkol naman sa paglalagay ng mga pampasabog, pipiliin natin ang ikalawang level dahil doon matatagpuan ang paunahing pwersa ng base kasama ang iba't ibang life support system. At ang pinakamahalaga, nandoon din ang kanilang mga armas. Kung mapapasabog din natin ang kanilang armory, para na rin tayong pumatay ng 2 ibon sa isang bala lang. Nagsagawa pa ng simulasyon sa labanan ng tatlo at si Mingming. Napakadetalyado ng mga plano ni Jiang Li, kaya kahit ang duwag na si Chanley ay umanga dito at tinawag pa itong tatalino. Ang liksi at lakas ni Mingming ay mas malakas sa mga ordinaryong mutant. Kung sakaling magkaproblema, sabi ni Jiang Li, maaaring magpalit kagad ng anyo si Mingming bilang isang sasakyan at dadalhin tayo kagad sa ibabaw ng lupa. At kapag nasa ibabaw na tayo, magiging mas madali ang lahat. Ang pagkakaalam ko, ang kanilang base ay meron lamang isang snowmobile at 12 ng laso na may kareta. Madaling iwanan ng aking snowmobile ang mga yon. Seryosong pinaalalaala ni Jiang sila ang kay Liu at Chanley. Tandaan nyo, ang pinaka-importanting bagay ay panatilihing ligtas ang ating mga sarili. Kung magagawa man natin ang misyon o hindi, nakasalalay na ito sa kapalaran. Samantala sa loob ng Wismounting Base, sa tulong ni Xiaoyan, nakapunta si Liang Yu sa ika-4 na level ng pamumuhay. Sinabi ni Liang Yu sa kanyang mga estudyante, huwag kayong matulog bukas ng ating gabi. Babalik ako dito para sabihin sa inyo ang isang maalagang bagay. Sumarayon ang mga estudyante ng may pagkakaisa. Ang patuloy na pagkawala ng ilan ay nagdulot ng pagkabaala sa lahat at si Teacher Liang na lamang ang kanilang tanging pag-asa. Hindi nito sinabi sa mga estudyante ang planong pagtakas sa susunod na araw. Pagkatapos ng maraming pangyayari, naging mas maingat na si Liang Yu. Alam niyang kung maagang kumalat ang balita, mapapahamak ang lahat.
Pagkatapos pakalmay ng mga estudyante, umalis na si Teacher Lia sa dormitory. Sa sumunod na umaga, sina Jiang Li at ang iba ay pinag-uusapan ang kanilang plano sa labanan habang kumakain ng mga ito ng masarap na almusal. Sinabi ni Jiang Li, ang atake ng missile ay nakatakdang mangyari mamayang ating gabi. Magmamanman tayo sa lugar ng 1 oras bago ito mangyari. Basta tatama ng tumpak ang missile, tiyak na ilalabas ni Liang Yu ang kanyang mga estudyante sa gitna ng kaguyuan. Tandaan nyo, kailangan nating hintayin na makalabas si Liang Yu bago tayo kumilos. Kung makakalabas siya, ibig sabihin nito na nasa kaguluhan na ang ika-4 na level. Kung hindi magpapakita si Liang Yu, ibig sabihin may problema sa ating panloob na plano at kailangan nating itigil ang plano ng pag-atake. Kailangan natin si Liang Yu para gabayan tayo. Kahit nakabisado na natin ang layout ng base, may panganib pa rin na maligaw tayo sa loob. Kaya kailangan talaga natin si Liang Yu para ituro sa atin ang daan. Ang plano ay umalo sa karamihan sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos ay ilagay ang mga pampasabog at tumakas. Kung may mangyayaring hindi inaasahan sa plano, unahin ang pagtakas ng walang pag-aalinlangan. Tandaan nyo, prioridad ang kaligtasan. Hindi kailangan na makipagsapalaran sa panganib. Nang marinig ito ni Chanley, tumango ito bilang pagsangayon na malinaw nitong naiintindihan ang plano. Mag-isip si Uncle Liu at sinabing, ibig mo bang sabihin nakasalalay ang lating aksyon sa kakayahan ni Liang Yu? Mailigtas ang kanyang mga estudyante, tama ba? Ngumisilang si Jiang Li at sumagot, pwedeng ganun nga, pero sa totoo lang, hindi ako masyadong nag-aalala sa kapalaran ng mga estudyante ni Liang Yu. Basta't makalabas lang si Liang Yu, sapat na yon. At ang panghuli, sabi ni Jiang Li, may isang mahalagang bagay. Alam nyo naman kung magkakaroon ng labanan sa loob ng base, hindi nila magagamit ang kanilang malalakas na armas. Ang mga ordinaryong sundalo at mga hawak nilang thermal weapons ay hindi naman problema para sa akin. Ang pinakamalaking hamon ay ang 6 na mutant. Kung talagang makakarap natin sila, lalabanan natin sila ng isa-isa at iwaiwalay. Yun ang uling paraan natin, kung hindi lang naman natin sila matatakasan. Pero ang unang prioridad natin ay tumakas kaagad. Pagsapit ng gabi, handa na ang grupo na umalis. Sa labas, magpapaalam sina Uncle Liu at Jiang Li sa kanilang mga babae. Habang si Chanley nakatayo lang sa niebe. At iniisip nito, may hindi patas ang mundo. Sa sandaling iyon, hindi maitago ni Joker ang pag-aalala at sinabing, kapatid na Jiang Li, bakit hindi mo na lang ako isama? Kapag nasa tabi mo ako, kahit magkaroon ng emergency, kaya kong gamutin ang anumang sugat. Pinakalma ito ni Jiang Li, hindi kami masusugatan. At kung sakali man na masugatan kami, ibig sabihin nun, umaarap kami sa isang malakas na kalaban. Kaya kahit nandoon ka ay walang pagkakaiba. Sapat na ang mga gamot na inihanda mo para sa amin. Maghintay ka na lang dito at maligo ng maayos para sa aking pagbabalik. Pagkatapos magpaalam, tumuo na sina Jiang Li at ang iba, papunta sa West Mountain Base sakay ng snowmobile. Si Yang Xinxin sa safe house ay nakatutok din sa network at hindi ito nagre-relax kahit na sandali. Nireport ni Yang Xinxin kay Jiang Li na ang West Mountain Base ay kinumpirma na ang oras ng paglunsad ng missile sa River South Domain. Sigurado na ito ngayong gabi ng ating gabi. Napalitan ko na rin ng palihim ang mga coordinates, kaya wala nang dapat ipag-alala. Okay, sige, sagot ni Jiang Li. Ipagpatuloy mo lang na i-monitor ang kanilang mga galaw. Nagpatuloy na sina Jiang Li papunta sa kanilang destinasyon. Hindi nagtagal, nakarating na sila malapit sa base. Ipinarada ni Jiang Li ang sasakyan ng 3 kilometrong layo mula sa base. At pagkatapos, naglabas ito ng isang lalagyan mula sa kanyang kabilang space dimension. Pagkabukas ni Jiang Li, 10 ngeringgilya ang nasa loob nito. Kumuha ito ng 3 at ang 2 ay binigay kina Uncle Liu at Chanley at sinabing, ito ay special na pampalakas na nagpapasigla sa mga ugat at buong katawan sa maikling panahon. Pinapausay nito ang kakayahan ng isang tao sa pagkikipaglabad at binabawasan nito ang sakit na natatamo ng katawan. Pagkatapos itong sabihin ni Jiang Li, ininject na niya ito sa kanyang braso. Pagkakita ni Uncle Liu, hindi ito nag-aalinlangan na gayahin si Jiang Li. Mainang nagtanong si Chanley, wala namang side effect ang bagay na ito, di ba? Zuminun si Jiang Li at sinabing, huwag kang mag-alala. Kahit na may side effect yan, hindi naman e-epekto kaagad-agad. Ang paunahing alalahanin natin ngayon ay maging ligtas ang buhay natin. Maaari namang tayong bumawi ng lakas pagkatapos nating makumpleto ang misyon. Sa isip ni Jiang Li, malapit nang dumating ang sorpresa ng West Mountain Base. Pagkatapos ay naghintay ang mga ito sa loob ng snowmobile para sa pagtama ng missile. Samantala sa loob ng West Mountain Base, pumunta ulit si Liang Yu sa ika-4 na level ng pamumuhay. Pinuntahan nito ang kanyang mga estudyante para paalalahanan ang lahat. Isuot ninyong lahat ang inyong makakapal na gamit para hindi kayo lamigin. Doon pa nang napagtanto ng mga estudyante na talagang plano ni Teacher Liang na itakas ang mga ito. Sumay na si Chen Yu para patahimikin ang lahat at sinabing, hindi tayo sasaktan ni Teacher Liang.
Kailangan lang natin sundin ang kanyang pinapagawa. Sumunod lahat sa likod ni Liang Yu ang mga estudyante at naghintay ang mga ito ng pagkakataon para makatakas. Sa mga oras na ito, si Mr. Chen ay hindi natulog ng maaga. Kabadong pinapanood nito ang kanyang laptop at iniintay ang balita sa pagbomba ng kuta ni Tiang Li. Sa isip ni Mr. Chen na kahit na ang paglulunsad ng missile ay kawalan ng malaking pabor sa River South Domain, ang ibigan namang ito na walisin si Jiang Li na tinik sa kanyang nanamunan ay walang katumbas na halaga. Kinukonsidera ni Mr. Chen na si Jiang Li ay isang malaking banta kaysa sa mga paunahing pwersa sa ECCB. Kung tutusin, ang dulot na si Jiang Li sa kanya ng isang masakit na pagkatalo. Bilang isang opisyal na may mataas na ranggo sa ECCT, ang mapaiya sa isang payaso na kagaya ni Jiang Li ay isang bagay na hindi matatanggap ni Mr. Chen. Gayunpaman, sa ganitong kahaladang sandali, wala siyang planong mag-isang magsaya sa tagumpay. Tinawag nito ang team leader na si Ping Pong at sinabing, "Huwag ka nang mag-alala. Tungkol sa taong hindi mo kayang tapusin na si Jiang Li, meron na akong paraan para tapusin ito." Pinapahiwatig ni Mr. Chen kay Ping Pong na kahit malakas ito ay hindi ito ganun kaimportante sa kanya. Magulat si Ping Pong ang malaman niya na may paraan si Mr. Chen para talunin si Jiang Li. Sa isip nito, ang matandang ito ay nakuha lamang ang kanyang kasalukuyang posisyon dahil sa impluensya ng kanyang pamilya. Kung tungkol sa abilidad sa pakikipaglaban, ang matandang ito ay mas mahina pa sa isang ordinaryong sundalo. Hindi talaga maiisip ni Ping Pong kung anong paraan meron si Mr. Chen para patayin si Jiang Li. Sa sandaling iyon, puno ng kumpiyansang nagsalita si Mr. Chen. "Gusto ko lang ipaalala sa iyo na kahit malakas ang mga mutant, hindi ibig sabihin nito ay hindi sila matatalo. Kahit pa ngayon dito sa apocalyptic na mundo, ang pwersa pa rin ng militar ang pinakamalakas." Tumango si Ping Pong at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Susunod ako sa kahit anumang utos ng leader." Ipinakita ni Mr. Chen ang screen ng laptop kay Ping Pong at sinabing, "Ang pinakamataas na leader sa River South Domain ay may utang sa akin ng isang malaking pabor. Kaya tinawagan ko ito para magpadala ng missile sa kuta ni Jiang Li." Nang marinig ito ni Ping Pong, tuwang-tuwa ito. Sa wakas, may paghiganti na rin natin ang ating mga kapatid. Sigurado na ngayon na mamamatay si Jiang Li. Nagsalita si Mr. Chen ng may pagmamalaki. "Palagi kong sinasabi sa inyo na huwag niyong isipin na porket maswerteng nagising ang inyong espesyal na abilidad ay pwede na kayong magyabang. Hindi ganun kasimple ang mundo." Pagkatapos, tinawag niya si Ping Pong at tinatayo ito sa kanyang likuran at sinabing, "Makikita natin ngayon kung paano magpera-peraso ang mayabang na si Jiang Li. Kahit gaano pa katibay ang isang kuta, ay hindi nito kakayanin ang isang atake ng missile na tumatagos hanggang sa ilalim ng lupa." Nagsalita si Ping Pong, "Marami sa aking mga kapatid ang namatay sa kanyang mga kamay. At ngayon, sa wakas, mapapawi na ang puot at sakit. Kaya lang, ang paggamit ng isang malakas na missile para tapusin na si Jiang Li ay talagang nakakapanginayang." Walang maagawang sumagot si Mr. Chen. Ganyan talaga, ang mataas na ranggo ay pubulbusin ang mga mas mababa. Noong araw, ang ranggo ko dati ay halos katulad lang ng kay Su Jing. Pero ngayon, sila na ang may kontrol ng mga armas. At sa bandang muli, sila ay na rin pinakamalakas sa River South Domain. Biglang nagka-idea si Ping Pong at sinabing, "Kung makukuha natin ang suporta ni Commander Su Jing, hindi ba't mapapasa atin ang kontrol sa buong Edenly City?" Sinulyapan lang ni Mr. Chen si Ping Pong at sinabing, "Supot ka pa talaga. Wala ka talagang naiintindihan." Hindi mapigilan na mag-isip ni Mr. Chen. Kahit na meron akong connection kay Su Jing, nasa apocalypse na kami ngayon. Kung hindi ako makakagawa ng mga nagang bagay para sa kanya, walang rason para tulungan niya ako. Sa paglipas ng oras, sa bawat segundo, hindi inalis ni Yang Xinxin ang kanyang mga mata sa screen at binabantayang mabuti ang mga nangyayari. Halos hating gabi na. Sa mga sandaling ito, sa command center headquarters ng River South Domain, isang naka-uniformeng militar na lalaki na nasa kalagitnaang edad ang komento sa control button. Kasabay nito ang tunog na parang pagsabog na bumasag sa kapaimitan ng gabi. Kasunod nito ang paglipad ng isang malaking missile mula sa missile launcher ng River South Domain. Nanabik ang mga mata ni Mr. Chen habang iniintay nito ang pagtama ng missile sa puta ni Jiang Li. Kaya lang, biglang nagulat ang Departamento ng Impormasyon sa West Mountain Base. Na-detect nila ang isang hindi matukoy na bagay na napakabilis na patungo sa kanila. Nataranta ang buong Departamento ng Impormasyon. Isa itong missile mula sa direksyon ng River South Domain. At tayo ang target nito. Mabilis nila itong inulat. Kaya lang, dahil sa bilis ng missile, hindi na sila nagkaroon ng oras para makapag-react. Habang nasa loob ng snowmobile si Jiang Li, makita nito ang maningning na liwanag mula sa itaas na bumabagsak papunta sa West Mountain Base na parang gulalakaw. Sa loob lang ng kalahating segundo, kaboom! Isang nakakapinging pagsabog ang yumanit sa buong lugar. Kahit na ang snowmobile na nakaparada ng 3 kilometro ang layo, ay halos bumaligtad pa rin ito dahil sa shockwave.
Kaagad na ipinaalam ni Jiang Li kay Yang Xinshin na ang planong pagbabago sa mga coordinates ay matagumpay. Sa loob ng safe house, nakahanda na si Yang Xinshin para ipagpatuloy ang plano. Kaagad nitong pinutol ang supply ng kuryente ng West Mountain Base. Sa mga oras na yon, ang West Mountain Base ay nasa matinding kaguluhan na parang nakaranas ang mga ito ng isang bigwan na lindol. Dahil sa biglaang pagkamatay ng kuryente, ang buong base ay nabalutan ng kadiliman at napuno ng sigawan. Walang kaanaman si Mr. Chen kung ano ang nangyayari. Bigla itong lumagapak sa sahig at nanlambot ang mga tuhod nito. Anong nangyayari at paano ito nangyari? Nang mga oras lang din yon, tumawag ang Departamento ng Impormasyon. Masamang balita, Panginoon Chen. Inamaan tayo ng isang missile. Naguguluhan na sumagot si Mr. Chen. Sinong maglalakas loob na atakihin tayo ng missile? Sa isip nito, maaari kayang tinraidor ako ni Su Jing. Kaya lang, mabilis na bumalik sa ulirat si Mr. Chen. Iniisip nito na ang prioridad ngayon ay kaagad na maibalik ang kaayusan sa base at siguraduhin ang kanyang sariling kaligtasan. Nang maisip ito ni Mr. Chen, kaagad nitong inutusan si Ping Pong. Tawagin mo ang Special Forces para protektahan ako at siguraduhin na ang mga tao sa ika-4 na libin ay hindi gagawa ng anumang kaguluhan. Magpadala ng grupo doon para bantayan ang mga ito ng maigi. Kung sakaling may manggulo, patayin nito o mismo.